Magandang gabi po sa ating lahat. Narito po tayo sa ating panggabi na online service. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Sa gabing ito, pag-uusapan po natin yung pinamagatan ko po itong tulong lang. Pero bago tayo magpatuloy, hihingi po tayo ng tulong kay Lord para tayo isama sa gagawin po natin pag-aaral ng salita. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Ikaw, sa buong araw na ito, ikaw pumatnubay, nanguna, naggabay po sa amin. Iningatan mo kami sa buong maghapon. Ang tulong po ninyo, Panginoon, ay talagang binuhos po ninyo sa amin para magawa namin yung mga bagay na dapat po namin magawa. At ngayon po, sa pamamagitan po ng pag-aaral ng salita, kailangan po namin ng tulong ng iyong Espiritu Santo na siya magpapaunawa at magpapaintindi sa amin ng iyong salita. Kaya samahan mo po kami at ikaw po, Panginoon, ng mataas mabigyan ng kalwalhatian sa gawin po namin pag-aaral. In Jesus' name, Amen. Amen. So sa gabing ito, pag-usapan po natin, kagaya ng sinasabi ko po yung word na tulong. Alam niyo po, bakit maraming mga tao gustong tumulong sa kanyang kapwa? Karamihan, pag tinanong mo sila, sasabihin na, may nararamdaman silang kakaiba. Merong fulfillment na nararamdaman sila. Kaya nga po di ba yung mga philanthropists, yung mga mayayaman na to sagana sa lahat ng bagay, pero bakit sila tumutulong? Kasi pag tinanong mo sila, parang merong satisfaction o fulfillment kapag ginawa mo itong bagay na ito. Which, magandang katwiran, pero alam niyo po, sa Biblia, meron tinatawag tayo na, bakit masarap tumulong sa kapwa? Based sa Bible, titingnan po natin bakit ang sarap tumulong sa ating kapwa. Unang-una, letter A, kakalinghain tayo ng Diyos pag tayo tumutulong sa ating kapwa. Awit 41:1. Mapalad ang isang taong tumutulong sa mahirap at si Yahweh ang kakalinga kung siya na may mabagabag. So, ibig sabihin, kapag tayo pala tumutulong tayo sa ating kapwa, nagtatanim tayo. Ano yung tinatanim natin? Nagtatanim tayo ng pag-asa, hindi lang doon sa tao, pati sa atin. Bakit? Sabi rito pag tayo dumating din sa pangangailangan, kakalinghain tayo ng Diyos. Siguro naman, sasangayon kayo sa akin, na maraming pagkakataon, hindi natin alam, may mga bagay na bumabagabag sa atin. Of course, hindi lang sa pera. Maaring, yung iba, nagkakaroon ng bagabag sa pera, yung masarap na bagabag to kung paano gagastusin yung kanyang pera. Dahil ang daming pera. Pero sa totoo lang, hindi lang naman sa pera yan. Yung magkaroon ka ng sakit, hindi ba nakakabagabag yan? Yung merong kaguluhan sa pamilya ninyo, hindi ba nakakabagabag yan? O yung anak mo na hindi nahihirapan ka pag-aralin, hindi ba nakakabagabag yan? So maraming klase ng nababagabag tayo. Pero sabi rito, pag tayo raw ay tumulong sa mga tao na merong nababagabag, tayo rin. Darating ang time, pag tayo ang nangailangan, tutulungan tayo ng Diyos. Hindi ba napakasarap pong pakinggan yan? Hindi ba mas maganda yan na ito yung nagiging motivation mo na tumulong dahil gusto mo matuwa si Lord sa'yo. Yun ang pinaka-bottom line Kaya ka gagawa ng tulong sa kapwa mo, utos ng Lord na tulungan. Bakit? Noon pa meron ng sinasabi si Lord tungkol sa mga taong nangangailangan, ano ang dapat nating gawin. Tingnan po natin dito. Deuteronomy 11:28-29. Sabi dito, tipunin ninyo ang ikasampung bahagi ng inyong ani tuwing 3 taon. Bakit? Ito ay ibibigay ninyo sa mga Levita, yamang wala silang kaparte sa inyong lupain. So noon pa pala, meron ng tinatawag pa tayong ikasampung bahagi ng ating kinikita, itutulong doon sa mga tao. No, lalo doon sa mga nagsiserve, no? Kasi wala silang parte doon sa lupain. Tingnan natin kasunod. Bibigyan din ninyo mga dayuhang kasama ninyo ang mga ulila at ang mga balo. Kapag ginawa ninyo ito, pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong mga gawain. So, kanina, kakalikain tayo sa ating pag bagabag tayo. Ito naman, di ba usually ito yung nakakabigay ng bagabag,
yung mga yung mga ulila, yung mga dayuhan, yung balo, no? Pero pag tinulungan daw natin ito, pagpapalain tayo ni Lord sa lahat ng ating gawain. So, ibig sabihin, hindi talaga kalugihan yung tumulong ka sa kapwa. Si Lord ang magre-reward. Of course, di tulong tayo sa ating kapwa, hindi dahil lang doon sa reward. Dapat, ang motivation nito, dahil ito ang gusto ni Lord. Dahil ito ang nakalulugod kay Lord. Kaya tayo tutulong sa ating kapwa, dahil alam natin si Lord mismo, tinutulungan tayo. Tinutulungan tayo. Bakit tayo tinutulungan, Lord? Para maging tulungan din natin yung mga taong nangangailangan. Gagawin tayo ng Lord na channel of blessings. Hindi ba masarap yun? Nagamitin tayong channel of blessings. Kaya kay Lord, sabi mo sa katabi mo, bawal ang madamot. Gusto ng Lord, tulong tayo. Sa abot ng mga kaya, tulong tayo. Pangalawa, bakit masarap tumulong? Sabi rito, letter B, buhay natin ay iingatan ng Lord. Awit 42:2. Buhay niya iingatan, si Yahweh lamang ang may hawak. Sa kamay man ng kaaway, hindi siya masasadyak, at doon sa bayan niya ituturing na mapalad. So again, hindi ba napakasarap po nito? Kapag tayo daw ay tumulong sa ating kapwa, iingatan tayo ng Lord. No? Dahil si Lord ang may hawak ng ating buhay, masarap ito. Isa sa mga pwedeng gawin ito ng Lord sa atin, no? Magiging mapalad daw tayo dahil iingatan tayo ng Lord. At sabi po rito sa awit 12:5, darating na ako, sabi ni Yahweh, upang sakluluhan ang mga inaapi. Sa pinag-uusig na walang magkupkup, hangad nilang tulong ay pagkakaloob. So again, sinasabi dito ng ating Panginoon, no, kapag dating niya, sasakluluhan niya yung mga inaapi. Of course, pwede tayong gamitin, again uli ng Lord, na kanyang kasangkapan para tulungan yung mga naaapi. Ano pa? Tayo rin ay tutulungan ng Lord. Kukup-kupin niya tayo. No? Hindi niya ipagkakait ang tulong sa atin. Kasi hindi rin tayo nagkakait ng tulong sa ating kapwa. Kaya again, tulong lang. Tulong lang tayo sa kapwa natin. Kasi pag ginawa natin ito, kakalingain tayo ni Lord. Iingatan tayo ng Lord. Pangatlo, letter C, patuloy tayong tutulungan. Awit 41:3. Si Yahweh rin ang tutulong kung siya'y magkasakit, ang nanghina niyang lakas ay ganap na ibabalik. So again, kapag tayo pala ay nangailangan din, magkasakit man, nanghina man, pwedeng ibalik ng Lord ang ating kalakasan. Hindi ba napakasarap po nito? Dahil tumulong tayo sa ating kapwa, hindi lang tayo na sabihin natin na nasatisfied o nasiyahan, pati si Lord tuwang-tuwa kapag ginawa po natin ito. At kapag natuwa si Lord, palagi kong sinasabi ito, ano ang pwedeng gawin ng Lord pag natuwa siya sa atin? Lahat ng klase ng tulong na kailangan natin, ipagkakaloob ng Diyos. Sa lahat ng tulong na kailangan natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos, gusto niya makita natin na ang kailangan natin sa buhay na ito ay ang pagtulong at tumulong sa ating kapwa. Kaya tayo tutulungan ng Diyos kasi dahil willing na tayong tumulong sa ibang tao. At ang pinakamagandang tulong na pwede natin ibigay sa ating kapwa ay ang sabihin tungkol kay Jesus, tungkol sa ating Panginoon. Ito ang pinakamaganda na tulong. Bakit? Kasi kapag nangyari ito, pinagkaloob ng isang taong kanyang buhay sa ating Panginoon, mayroon siyang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Tingnan po natin dito sa Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Meron pa bang gaganda pa dito sa katiyakan na ito? Ibibigay ang kanyang kaisa-isang anak, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak. Ngayon pa lang sa mundong ito, kailangan i-prepare na natin ang ating sarili. At ang tulong na ito
maganda na maipasa natin sa ibang tao. Kasi ito po ang pinakamagandang tulong, no? Yung pag-ibig ng Diyos maranasan ng isang tao. Sino po magsasabi nito? Tayo po nakakilala sa Panginoon. Ako po, kaya ko po binabahagi ito. Ito po ang pinakamagandang tulong na pwede kong ibigay sa kanino mang tao. Nakikinig ka ngayon, kapatid? Oo, kakaligain ka ng Diyos. Oo, buhay natin ay ingatan ng Diyos. Patuloy na tutulungan. Pero ang pinakamagandang tulong na pwede nating makita, maranasan, ay yung tulong galing sa ating Diyos sa pagkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Kapatid, ano na yung tulong na naibigay, naranasan mo? Marami siguro, dahil marami tayong tinatag na ayuda, yung sa kapitbahay natin, o yung mga mahal natin sa buhay. Pero how about dun sa tulong na malaman mo ang tungkol sa kaligtasan patungkol sa ating kalagayan? Gustong-gusto ng Diyos. Gustong-gusto ng Diyos. Maranasan natin. Makita natin ang kanyang pag-ibig at pagmamahal. Maranasan natin. At salamat, dahil ako, kagaya sa akin, may tumulong din sa akin para makilala ko ang ating Panginoon. At ngayon naman, binabahagi ko po sa inyo na kayong nakikinig sa mga oras ito, sapagkat ito po ay tulong na galing sa ating Diyos. Tulong na aayusin yung buhay natin. No? At tulong ito na kapag dumating ang panahon, dumating ang ating Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, gusto mo ba itong tulong na ito galing sa ating Panginoon? Ang lahat ng tulong na ibinibigay, mai-experience mo, ma-enjoy mo itong tulong na ito kung ito'y tatanggapin po natin. At ang tulong na pwedeng ibigay ng ating Panginoong Sus ay ang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ako po ay mananalangin ng isang pagtanggap sa ating Panginoon. Aanyayahan ko po kayo na sumunod sa panalangin ito. Gawin ninyo ang panalangin ito na nanggagaling sa inyong puso. Tayo po'y pumikit. Panginoong Sus, maraming salamat po sa tulong na kaligtasan na pinagkakaloob po ninyo. Salamat po, Panginoon, dahil pinakita mo po sa pamamagitan ng inyong mga salita na mayroon pala akong pag-asa. Minsan natatakot ako, natataranta ako. Hindi ko alam kung anong mga susunod na pwedeng mangyari. Pero salamat, Panginoon, dahil base dito sa Juan 3:16, may katiyakan ng buhay. Ngayon pa lang, kahit nandito ako sa mundong ito, mayroon pong katiyakan ng buhay na walang hanggan. At ito po ay tulong para lalo po ako maging courageous sa pagsunod po sa iyong mga salita. Kaya sa mga oras ito, Panginoon, ako po ay sumasampalataya at nananalig na ikaw lamang ang tanging pag-asa ko sa buhay na ito. Tinatanggap po kita bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking pagkakamali, sa lahat ng aking pagkukulang. Kapatid, kung ginawa mo itong mga bagay na ito, mayroong isang napakagandang tulong po pa din na binigay ang Diyos. Sinabi niya sa Juan 1:12, ang sino mang sumampalataya sa ating Panginoon, nanalig, ay binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, tayo po ay tutulungan ng Lord sa lahat ng ating problema. Kaya sa mga oras ito, mayroong kang physical na karamdaman, ito yung pagkakataon. Pwedeng ibigay ng Lord yung tulong niya na kagalingan. Kaya, kapatid, sa mga oras na ito, sabihin mo sa ating Panginoon ang iyong physical na karamdaman. Sabihin mo sa Kanya. Humingi ka ng tulong ng kagalingan. Sabihin mo sa Kanya, yes, Lord. Naririnig po niyo, Panginoon, ang kahilingan ng aking mga kapatid. Kagalingan physical pa, Lord. Pagkaloob mo po. Yes, Lord. Meron kang problema, emotionally, sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong kapatid, kasama sa bahay, sa trabaho, sa eskwela. Humingi tayo ng tulong kay Lord para matuto tayo na magpatawad sa mga taong nagkamali sa atin.
Bigyan tayo ng puso ng Lord. Tulungan tayo na matuto tayo magpatawad sa mga taong nagkamali sa atin. Hallelujah. Kaya na rin, matuto rin tayo na humingi ng tawad. Tulungan tayo ng Lord na magkaroon tayo ng courage na aminin natin yung ating pagkakamali at humingi tayo ng tawad. Yes. Hilingin mo sa ating Panginoon. Humingi tayo ng tulong para maayos mo yung inyong relationship sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong kapatid, kanino mang tao, maayos yung relationship natin. Yes, Lord. Nahihirapan tayo sa munod kay Lord dahil maraming mga bagay na humahadlang. Sige, salingin mo, humingi tayo ng tulong kay Lord. Hilingin mo na makalaya ka sa lahat ng pagkakaalipin, ng talikala ng kalaban na pinipilit na nilalagay sa atin. Yung pagkakaroon ng hindi pagpapatawad sa sarili. Si Lord na pinatawad tayo, huwag tayong magpadaya sa bulong ng demonyo na tayo hindi kayang patawarin ng Diyos. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Kapag tayo nagpakumbaba, lumapit, gustong-gusto nga ni Lord na magpapakumbaba tayo, aminin lang natin. Aminin lang natin. Aminin natin. Hallelujah. Hallelujah. Sige, sabihin mo sa ating Panginoon, makalaya ka sa lahat ng klase ng mga bagay dahil tutulungan tayo ng Lord. Gustong-gusto ng Lord, makalaya tayo. Idolatry, witchcraft, lahat ng klase ng bisyo, ayaw ng Lord. Dahil nasisira yung ating katawan. Tulungan tayo ng Lord na mawala yung appetite natin sa mga klase ng bisyo na ito. In Jesus' name. Kailangan mo ng may financial problem ka? Ang sabi ng Lord, ang kanyang mga anak hindi niya pagkukulangin. Dahil tinanggap mo ating Panginoon, nagkaroon ka ng kaugnayan sa Kanya, hindi po pwede na hindi ka tulungan ng Diyos. Sige, hingin mo sa Kanya. Magkaroon ka ng trabaho, o matuto ka na lahat ng resources na binigyan ng Diyos kung paano mo gagasusin na maging good steward tayo. Hindi tayo ng tulong. Sige, sabihin mo kay Lord, nahihirapan ka sa mga panahon ito. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa tulong na pagkakaloob mo sa bawat isa. Panginoon, humingi din po kami ng tulong para sa aming bansa. Bigyan niyo po ng karunungan at kaalaman, magkaroon ng banal na takot sa iyo ang lahat ng leader ng aming bansa. Nakitang-kita niyo po, Panginoon, kung sino yung mga tao na talagang naliligaw ng landas. Ikaw lang, Panginoon, ang solusyon ng bansang ito. Yung tulong lang po ninyo ang po pwede magbigay ng mas maayos na pag-iisip ang bawat isa po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na matuto po kami. Tulungan niyo po na mamuno. Magmula sa presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa gobyerno, national man o lokal, magampanan tungkulin na may banal na takot po sa inyo. Salamat po. Kaya na rin, Panginoon, salamat po dahil ikaw ang tutulong din sa aming mga kapulisan, mga sundalo, na magampanan nila ang kanilang tungkulin para maging mag-aayos ang peace and order ng aming bansa. Tulungan niyo po sila na magkaroon po silang banal na takot. Huwag nilang isipin dahil sila yung nasa posisyon na ganyan, ay kaya na nilang abusuhin yung kanilang posisyon. Bagkus palagi malagay sa isip nila na sila, ang bawat isa sa kanila, ay binigyan mo lamang po, Panginoon, ng opportunity para magampanan itong tungkulin na ito. Ganyan na rin, Panginoon, salamat po sa tulong po ninyo dahil ang aming mga kapatid nagdiriwang ng kaarawan, anniversary, sa tulong po ninyo, nadugtungan ang buhay ng bawat isa. Sa tulong po ninyo, nadugtungan po yung pagsasama ng mag-asawa. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. Panginoon, sa gabing ito, pagpalain mo po, tulungan mo po ang aming mga leaders, aming mga pastors na siyang nag-aaruga, tumutulong po sa amin para sa aming spiritual growth. Pagpalain mo po sila. Ang lahat ng pastor na tumutulong sa amin para magawa yung tungkulin namin. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. Panginoon,
Salamat po sa tulong ninyo na kayo naglagay sa aming puso kung ano yung mga bagay na dapat namin ilapit. Tinulungan mo po kami kung ano yung dapat namin bigkasin. Salamat, Panginoon, sa tulong po inilagay niyo sa aming puso yung mga bagay na ito. At salamat din, Panginoon, dahil po namin patuloy kang ibubuhos ang iyong tulong sa iyong mga anak. Salamat po, Panginoon. Ngayon pa lang inaangkin po namin na gagawin mo lahat ng bagay na ito kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Muli, ito po niyan lingkod pa sa Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Nagsasabi, ang tulong po ay nanggagaling talaga sa ating Diyos. Kaya wag po tayo magkatubili na patuloy lumapit sa ating Panginoon. Angkinin po natin yung sinabi ng kanyang mga salita na tayo kanyang kakalingain, na tayo kanyang iingatan at patuloy na tutulungan. Ang kailangan lang, wag tayo maging madamot sa pagtulong sa ating kapwa. Dahil tayo rin ay hindi pinagdamutan ng Diyos sa lahat ng klase ng tulong. Kung meron po kayong katanungan patungkol dito sa ating pinag-aralan, huwag po kayong magkatubili na mag-PM sa amin. At again, palagi paulit-ulit po namin sinasabi, kung kayo po ay nakaranas ng kagalingan sa pamamagitan po ng mga prayer request ninyo, pwede po, please, paki-inform naman po kami dahil ito po ay nagpapalakas at nagbibigay po sa amin ng encouragement na magpatuloy na malalangin. Huwag po kayo magkatubili kung may mga prayer request po kayo. Ayan, mag-PM po kayo dyan. Dahil gusto po namin na manalangin para po sa inyo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Yesus.